mapapansin kasi more on the KDA part siya. Okay. Like, solid yung KDA niya, pero wala siyang masyadong highlight plays. Pero ngayon, nakita na yung paano niya, contribution niya sa team, as a Louis, or Oo. different kind of heroes. Okay. Coach, I see it. magsisimula na kasi yung game. I like Sinong regular season MVP natin? Oh, no Regular explanation. No explanation, sino? Si King Kong. I see it. Mainit. And we leave it at that. Kasi susunod Period. na araw pa naman yung kanilang laban. Back to At the ball kung game. sino ang mananalo dito, yun ang makakaharap ni King Kong. So that is going to be a crazy moment, especially for Aurora that is 2 wins away from making it into the upper bracket. Meanwhile, TLPH are looking for retribution. Yep. Open dito yung Suyu pa din. Oy, ayun na naman. Ling ang tinanggal dito ng Aurora. TLPH, open ang Suyu, open ang Eden. Open ang, actually sobrang dami open, never mind. Kaya po sa Julian, Fanny, unless, yung Fanny kasi medyo work in progress pa daw sabi ni Cartesi. Pero pwede namang ilabas dito, glow up naman sila ni Demon Kite. Pero mukhang Suyu Ayan na. ang pinili dito. Suyun But po, TLPH, ano? Suyun po, no? Pangalawang beses natin makikita si Suyu at first time sa kamay ni Cartesi. Pinakita na to kanina, no, yung Suyu ni Andolio. This time around is the Suyu coming in from Carl Tizzy. Siyempre, ang tanong dito ay, same result ba ang ating makikita? Tandaan natin panalo ang Omega in the early parts of that game. Pero hindi nila natapos at na-sweep sila kanila. Edith and the Hayabusa lock-in. Coach, anong basa mo dito? Medyo matapang yung Liquid sa pag-pick ng first pick Suyo dito Kasi alam naman natin, yung Aurora, nasa second pick sila. So basically, it just means that they're in a good position to counter draft. And this is a bold move from the Team Liquid. So let's see kung paano ikakapitalize ng Aurora itong pinakitang first card ng Liquid. Kaya nga ito yung usual na suspect dito for the side of Aurora. Kapag sila red side, kapag tinatanggal yung marksman nila, which is yung Moscow, automatically ang sagot nila is jungle plus XP slash roam kagad. So medyo perfect yung Hayabusa Edith. The Hayabusa can match the Suyu. Yung Edith naman, again, flexible, can be played on roam and XP. So ang ganda na itong snatch actually ng TLPH. Kinuha kagad nila yung Cho. Pero ang problema kasi, again, yung ever so popular third pick Tig ng Aurora ay open pa rin. And ang kinagandahan dyan, medyo soft counter siya sa dalawa sa side ng TLPH. And with this Louis pickup, makikita na naman natin ang isa sa mga common heroes na tinatawag natin na pang-break talaga ng tempo. And for TLPH, Sanji playing this Louis, I think the last time na nakita natin ito sa regular season ay panalo siya sa Louis na yon at napakadami pa niyang game-winning plays. Oo, yung bagyong moment na pinadala si Benecutie do sa bottom lane. Very curious ako kung anong third pick ng Aurora actually. Ayun na! Ayan na! Hindi talaga pinapapalya. It's always been the Tigreal. Is this somewhat of a similar situation na nangyari kanina, Coach? What if ganun man, what's an adjustment na pwedeng gawin ng Team Liquid Philippines towards this kung ganun pa rin yung nangyari from before? Siguro yung next 2 picks nila, kailangan talaga nila ng someone that can handle the Tigreal. Pero looking at the first 3 picks of Liquid, I feel like ang gusto nila mangyari is maging aggressive sila with the Louis ultis and try to go for fights during the blue buff of the Hayabusa. So, I think kailangan lang ng Liquid do sa next 2 picks sila ng, gaya ng sabi ko, poker kay Tigreal. Oo, parang aggressive heroes that can match yung Tig. Nakita naman natin kanina, possibility yung Arlot. Kasi pwede mong i-swipe palayo yung Tig. Kasi ang downside ng isang Tigreal, hindi naman siya mobile at compared to a Cho. So kapag pinayanas na siya, medyo persado siya mag-flicker or gamitin yung kanyang yung pantulak para na makalabas sa team fight. Pero isa sa mga magagandang options din dito is tinanggal din ng Aurora dito yung Garot Kacha. Kasi medyo demonyo yan kapag nakuha ng TLPH. Medyo parang kung ikaw yung Hayabusa, hindi mo mapapatayan ever. Lalo pag nilagay sa XP yung Garot Kacha. Hello! Hello! Ayan na. Hello! Grabe, ano kayong basa ni Mamsh dito? No, Ma'am Shu! Ma'am Shu! I'm sure na may insights. Focus muna sa game. Focus daw muna. Yeah. Mamaya na daw ang local. Naalala ko dati si Wise yung nagre-referee na Oo. pinakita niya. Nag-aala Coach Daki. Ala Coach Daki, naghahanap pa nga tayo ng gold lane matchup natin dito, no? Yeah. And for Doming, ang dami na rin kasing nailabas nito ni Doming during That's the true. regular season. God, Kari. Yun yung mga... Nag-Beatrix na rin ata. Oo, Nag-Beatrix na rin. totoo. I think kailangan nila Claude para at least mobile tsaka once mag-purify, never mahuhuli nung show. Pero instead of that, they go for the Novaria! Typical typical answer versus the Louis before. Kasi may pang-sight ka nung diversion. Hanapin mo. Kung hindi mo makita, hanapin mo. At this point,
ang dami pang options for the gold lane. Coach, ano ba yung mga pwede nating abangan dito? Gold lane na lang ang matchup na tinitignan natin na hindi pa rebuild. Siguro, ang nakita ko na gagamitin ng Liquid dito is maybe they will go for Claude because kailangan rin nila ng someone that can reach the Novaria. Eh, gaya yung sabi ni Midnight, itong Novaria, isa siya yung old school counter during the tank meta. Nathan? Oh, Nathan. Nathan. Anong masasabi mo rito sa Nathan? What do we think of this, coach? So, I think, ang gusto lang talaga ng Liquid dito is mag-box lang sila. Meaning, they just want to group up and take team fights. Basically, hindi na nila maabot yung Novaria. Wala na, sinuko na nila yun. Gusto lang nila lumaban from front to back. That's what they want to do. Oo. Now, Aurora, we're gonna see in their last Bigcom, paano nila gusto i-approach yung team fight na to. Maybe Carrie, Claude, Bruno, Brody, even. Oh, kasi Yung parang pag possibility. nag-load sila dito, sasabayan nila yung team fight eh. Honestly, akala ko nga Claude na yung kukunin ng Team Liquid dito. Kasi usually, di ba, pag may Novaria sa kalaban, gusto mo ng mga magda-dive doon sa likod. But Ayan yung looks like Ay, Carrie na ang kanilang ilalakin. Okay. Carrie versus the Nathan. Pero parang pantunaw din kasi sa Hylos, no? When we think about it. I think yun na rin yung gusto gawin ng Aurora. Lalabanan na lang rin nila yung front to back and at the same time, meron silang Hayabusa na pwede makipag-sync with the Novaria ult para mahanap yung backline na gusto nilang i-try to kill. So this is a different kind of telescope para magkaalaman sa kung saang longga pa manggagaling sina Sanji at ang Team Liquid Philippines. But the diversion tactic ang hawak ngayon ng Cavalry. The question is, will they be able to equalize the series at mahanap ang kanilang momentum to bring us to a 4-game series at least? Or will this be the Auroras getting momentum for game number 2? Castlers, pass. Nagkakontrahan na ulit ng mga heroes para dito sa ating game number 2 again. Welcome At to Mobile Brigida, Legends. Aurora laban sa TLPH. Mainit yung kaninang nakita natin na laban, probably maging mainit ulit ngayon. Oo, kasi yung nakikita naman nating hawak-hawak ni Karurito sa kanyang jungle role ay ang Suyu. So ito yung kauna-unahang beses na makikita natin si Carl na nakasuyu. And siguro for me, yung isa sa mga pinaka-aabangan natin dito sa Suyu ni Carl ay yung magiging interaction niya. Gaano mas mapayapa ang magiging buhay niya kontra dito sa Tigreal. Ngayon na may ability siya na i-immune yung sarili niya every now and then. O parang ano, no, hindi na siya magiging viable target agad just in case dun sa mga crowd control. Kasi sinabi natin for Renny J, ang playstyle niya talaga is mag-delay, Yes. yung continuous na poke. Which by the way, yun naman ang sinalo na sinabi din ng, or sinagot na sinabi ng ating mga katambay na kaya kinuha naman ng TLPH yung Louie. So parang nagkakaroon tayo ng direct answers. Lagi kang may naka-front, so why not bigyan mo din ng nagpo-poke na hero. So very specific yung mga heroes na nakuha ng dalawang teams natin. Yep. Depending doon sa naging line-up din Oo. na nailatag sa kanila. Tsaka may capability ngayon ang Team Liquid in or compared to game number 1 na hindi manggaling doon sa mga sobrang expected na areas. Pero ito yata ay medyo in-expect ng Aurora MLBB. Napakalow na ni JP pero naiwasan pa doon ang Star Shatter. Ngayon naman si Demon kahit makukuha pa yung last hit sa kanya kasi inabangan siya ni Carl TZ. At ngayon ay hinahabol din dyan ng ibang mga miyembro maging si Sanji, Soulsiver, mapaforce yung flicker para kay Renegade at siya ang magiging first blood for TLPH. Napakaganda nung ginawa doon ng TLPH, talagang finorce nila. And we have to commend yung mga dispersion na dito ni Sanji. Yep. Pero we also have to commend yung ginawang pagsalag ni Renny J doon sa mga skills ng TLPH na siya na yung nag-front Oo. para hindi mapatay si Demon Kite kasi delikado. Kapag kasi Demon Kite yung namatay prior this turtle objective na which by the way sinisimulan na ng TLPH at nandito si Renny J Yep. para magbigay ng impormasyon para sa mga kanyang kakampi pero hindi naaabot at hindi na makakasilip ang Aurora. Harang na harang no? Tatalsik naman yung mga binabato. Pero alam mo yun, at least hindi direkta. At napakaganda nung naipakita doon ng Team Liquid Philippines na immediate conversion para makakuha ng objective. Ngayon ay parang naisasakatuparan naman nila ang nagre-reflect kanina doon sa ating draft index na lamang nga naman sila ng kaunti kumpara sa Aurora MLBB in terms of early to mid stages of the game. Pero maski sa mga gold craft natin, grabe ang palitan. Ay! Oo, parang lahat talaga ng mga pwedeng kuhanin ay kailangan makakapitalize mo. Guys, sinasabi natin crowd control din with this Nathan. But for Domeng, parang hindi din talaga aatras. Talagang Yep. sinasalubong niya lang din si Benny Cutie. Yes, at interesting na makita dito, no, na ganito katapang ang Team Liquid Philippines in the early stages of the game. Parang gusto na talaga nila i-ride yung momentum. Soul Silver nandoon na, mag-implosion na nga ba dito si Renny J. Kasi nagamitan siya ng Way of the Dragon. Papasok na rin si Demon Kite. Ugi siya, no kill. Pero mapagpahatian ng tatlo. At mukhang hinaharapan lang talaga ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. At nakapag-diversion out! Oo, parang sabi ni Sanji, ayoko na dito, kailangan ko na umalis. Kailangan ko na umalis at nakaalis. Si Sanji, considering na may mga players din doon from Aurora, ibig sabihin yan yung burst damage ng Aurora ay wala pa talaga. So, ang palitan dito ng mga players natin is talaga nagkakasalubungan. Even for Demon Kite, ang dami mga
mga moments na talagang almost close na mabigyan siya. Pero siya yung hindi nakakabigay. Oo. Laban sa TLPH currently at 0 kills para din sa ating game. At kung titingnan naman dito yung goal, parang malaki ang kalamangan Oo. ni The Young Goat. Yan, mataas-taas yung mobility talaga na hawak ng Team Liquid kung yun lang. Tsaka parang kapag ka naghanap sila dito ng i-commit na talaga ng player, ang dami nilang ways na i-close lang talaga yung gap. Kumbaga, i-make sure na ipo-pursue nila until the very end yung magiging mga engages na yun or yung mga mahahanap nila dito na players. Ultimo Glorious Pathway, Way of the Dragon, tapos yung Blade Surge, pati Evil Queller nga na meron dito si Carl TZ, basta yung top mode. Kasi naka-top lane, top and hold mode yan eh. So, ang daming ways dito maging sobrang aggressive lang ng Team Liquid. Speaking of, isa na namang Purify ang force out. Nandoon na rin ang attempt, pero naiwasan nga ni Carl TZ yung implosion! At kaya naman si Sanji ang makakuha ng ating turtle at si Renny J pangako na makapatumba. Glorious Pathway para man makasugod lang talaga ang mga miyembro ng Team Liquid Tapos may five Philippines. dimension yata? Edward is down as well and hindi na nagpatuloy ang Team Liquid. Oh, alam nila dito, disiplina muna kailangan pairalin. So, dalawa nakuha dito para sa Aurora. Nakikita natin yung aggression. Nakikita natin yung aggression, Ay! pero nagkakitaan. At ang nakita natin doon, yung unang kill ni Demon Kite is a shutdown pa laban kay Cartesi. Oh, parang ano pa eh, no? Parang nag-clutch hold dito si Carl TZ kasi may counting dagdag sa kunat yun kapag ka nandoon ka sa immortal form. Pero teka lang mo naharangan dito si JP at hindi na tumuloy yung Way of the Dragon pero mabubuhay pa yata. Oo, parang nag-ano dito. Ang makikita natin para sa dalawang teams natin, nagkakasagutan lang para sinasagot as much as possible. Kasi si Renny J, pinagpapatuloy ng mga pala dito ni Benny Cutie. So Sanji, nakita na natin to kanina. Umeska po na naman. Umeska po na naman si Sanji sa harap ng kalaban. So sobrang nakakapitalize ngayon yung lack of burst or enough damage muna for Aurora MLBB. Nagagawa ng paulit-ulit ni Sanji yung mga ganoong pagre-reposition at pagtakas kontra dito sa mga membro ng Aurora. At napakakalkulado na nakikita nating gameplay sa ngayon from Team Liquid. Literal na ayaw bitawan itong kalamangang ito. Tsaka nakakatuwa, no? Nakita natin in action yung sa mga unang tanong na pinost natin papasok sa laro. Yung magiging interaction ng Suyu sa mga setup magmula sa Tigreal. So far parang nauuna siya lagi. Parang Oo. naging one step ahead. Kaya yung usual na parang pattern sabihin natin for Energy ay hindi niya mostly nagagawa. Currently 4 deaths para din sa ating game. Pero kinagandahan naman para din sa Aurora is hindi pa nakukuhanan Yes. ng death naman dito si Domeng, which by the way ay parang target na rin. Oo. Pero makakapag-dash away. Meron na version play na bigla Hey! Hindi niya inakala na napagigitnaan na siya ng 4 at kababanggit mo lang na good thing yun for Aurora pero ultimo yun ay sinagot na ng Team Liquid Philippines. Magpapatuloy ba rito si JP? Hanapin niya yung setup onto Renny J. Kaso nandun naman yung Sacred Hammer sa may implosion. Andito na rin naman si Sanford with the revitalize kaya naman mabubuhay pa yata dito si Daddy JP at hindi makakakuha ng kapalit ang Aurora. O parang nahihirapan sila dito sa mga pitik din na talaga ni Sanji. Even for Edward dito ay hindi na makapag-front. Dahil alam niya na magkakaroon ng dispersion para dito sa side ng TLPH. TLPH again, 2.3k gold lead. At makakapag-secure pa nga ng turtle para dito sa ating game. So parang inuunti-unti na nila ngayon na tinatry na kuhanin yung resources ng Aurora. Now for Aurora naman, ang inaantay siguro nila is yung pang maramihan Yes. na sabihin natin implosion for Renny J. Oy, pero teka ha, andito yung Ugi Shadow Kill, napaghatian pa yata last minute, tapos yung Glorious Pathway, ang ganda ng latag. So hindi tutuloy ang Aurora MLBB at nandito na nang gugulo ang Team Liquid sa purple buff mismo ni Demon Kite. So madedenay na ito mula sa kanya at ilalaban pa ba ito ng Aurora kasi yun lang yung pakay ng Team Liquid. Parang nabaliktad yung playstyle kasi kanina, game number 1, ganito yung ginagawa ng side ng TLPH yung ginagawa ngayon ni Domeng. Yes. Kung saan si Benny Cute ay nag-farm lang or as much as possible ay nagpapaliit ng mapa ng kalaban. So si Domeng dito yung makakawit, hindi mahahanap nila JP or probably iniiwas na lang din nila na magkaroon ng pwedeng sandwich play against them. And now Demon Kite, meron na siyang Malefic Roar for this game. So medyo ano siya yung laban natin, paano ba natin nasabi na para siyang thriller na movie pero Oo. hindi mo alam kung kailan dadating yung jump scare. Oo, kasi ultimo yung mga Star Shatter dito ni Yue, napakasakit din eh. Nararamdaman naman, pero nararamdaman na rin ni Sanji dito yung Ugi Shadow Kill. Pero inabutan pa ng Revitalize, Sansan Duo is real. Literal sinagi. Sabi niya, pre, meron ako revitalize, pre. Ganun yung, pag pinakinggan yung match, pero Ay! set up play dun sa may bottom lane, sino ang mapahuhuli nila? JP is down. So may bawi, may sagot ang Aurora kay Daddy JP. Nabawasan dito ng taga-setup ang Team Liquid Philippines. Pero mababa naman ang mga death timers at mukhang aabot pa naman para sa susunod nating objective. Pero still, kailangang respetuhin yung mga ganoong klaseng papitik-pitik din at capabilities ng Aurora MLBB na mag-take ng pick-offs. Kasi very, kung kanina nararamdaman natin na kinakapos pa sila ng kaunti. Basta may isa silang ma-isolate na target, halos parang sure kill na eh. Given yung Novaria, Ugi Shadow Kill, and even Kaya yung oo. iniipon ni Domeng na Kaya dahil nila pa isa-isa. Kaya nila pa isa-isang kill against TLPH. Tsaka yung parang mga discover natin na sa buong
MPL Season 14. Medyo magkaka-trust issues ka kahit gano'n kalamang yung isang team parang biglang nababaliktad. So hindi talaga natin masabi, but so far TLPH maganda yung hawak nila sa mapa, maganda yung hawak nila sa kalamangan nila. Okay, makikita natin na ayaw muna maglakad. The Echoes expressed before teleport lang muna at mare-reset yung Lord 9. Then nasa low na magandang Astral Echo, by the way, para din sa Aurora. Okay, Liquid Stampede mangyayari na pa dito kasi mukhang mauuna ang setup dito mula kay Daddy JP. Kaso nararamdaman niyo yung mga shuriken at mukhang makakapasok doon sa likod si Demon Kite. JP is down at si Benny Cutie ay makakapag-entropy out. Pero si Carl TZ dito, sasaluhin na rin niya yung mga natitirang bala at shuriken at tatlo ang mawawala para sa Team Liquid. Habang yung side naman ng Aurora ay kumpleto pa rin. Ito yung sinasabi natin na parang magkaka-trust issues ka talaga. Oo. Kasi after nung kalamangan dito ng TLPH, Aurora pa yung nakakuha ng Lord. So parang pwede natin sabihin na objective pala yung inaantay nila. Pero ang ganda ng position nila na parang nabaliko yung atensyon ng TLPH. Panoorin natin ating Infinix Instant Replay. So si Rene J din nagset sa likod. Si Demon Kite kinamit niya yung Shadow Kill. Tapos si Edward nagmala marksman na rin pala. Tsaka parang ang nakita pa natin dito, hindi nangyari yung sobrang protektado na naman ni Sanji at ni Benny Cutie kasi hiniwalay na mismo ni Rene J kanina eh. And they had enough resources para magkaroon ng parang enough na oras na parang hiwalayin nga dito at mahanap ni Demon Kite yung mga crucial na members doon sa likod. So parang isa yun sa mga kinakailangang ingatan din ng TLPH apart from yung napakagandang Astral Echo ni Yue. Nahanap talaga yun, Oo. na-revealing area kung nasan yung mga kalaban dito. Nung ginamit niya yun, na-reveal talaga. Kung na position reveal, parang ganyan nangyari nung time na yun. So, okay, so si Edward ay medyo magbibigay lang muna ng vision sa kanyang mga kakampi. Lord will march in dito sa may top lane. Yung 2.5k na kalamangan, now at 256 probably ay makakaroon na tayo talaga ng total shift in economy. Lalong-lalo na pag nasira yung Torre dito sa may middle lane. Maniniwala na talaga tayo na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa siya tapos. Kasi nangyari na naman ang isa sa mga pinaka-nagpapaigting ng trust issues natin sa buong regular season. Even nag-transition na siya hanggang dito sa playoffs. Pero if ikaw ang Team Liquid Philippines at the very least, ang isa sa mga kakapitan mo naman ay meron kayong Nathan. So alam naman natin for a fact na iyan ang isa sa mga heroes na sobrang gusto mo lang din naman na patagalin kasi late game ma-activate yan. So based sa ano natin, kung statistics wise din, yung Nathan is mostly pagka yung dumedepensa, parang ang taas ng chance for a comeback. Kasi ang hirap i-penetrate ng base na merong dumedepensa na Nathan. Not unless maging maganda yung setup play dito nila Renigen, even Edward. Kasi isa lang naman yung Purify eh. Pag nagaman na yung Purify, tsaka na ulit pwede pitikan ng another crack control. So most probably sa ating 12-minute na laban ay Lord na naman ang inaantay dito ng mga players natin. Tsaka kailangan na rin ba ipasok yung kaunting hindi ka na naman manggagaling sa predictable na directions. Kung sa southwest ka, parang sa west ka muna ngayon. Maiba kaya taan ng degrees kapag gusto mong mag-attempt for against Aurora MLBB kasi yung sense dito ni Yue, yung mga latag niya talaga ng Astral Echo, sobrang dine-deny eh. Yung gustong maging mga plays ng Team Liquid Philippines ng paulit-ulit magmula pa sa kanina. So especially for this upcoming Lord, paano kaya nila lalaruin ito? May diversion naman sila, pero Pwede sino silang- ang willing kang ipadala? Di O ba? parang sino ang mamando muna. Pagkadala ni pagkabitbit ni Sanji dun sa mga kakampi niya, sino kaya din ang makakasalubong nila? Minsan mapapaisip ka rin, magta-diversion ba tayo or baka medyo delikado? Ayun na. Okay, so nag-diversion para hindi na maglakad sa dun sa pwesto na yun. So hindi na kompleto mga players ng TLPH. Si JP nakaabang kung sino pwede puntahan dun sa gitna. Even Yue naghahanap ng mga ano dito, ng mga players ng TLPH. Yes, nangangalahati na ang Lord Sobrang kinakailangang ingatan ito na magkabila ang kupunan. Kapag ka nagkaroon na naman ng magandang Astral Echo, hindi malabong sundan ito agad ni Rene J. Kasi lalaki nga yung rage at ayun na nga! Nangyari ang ating sinasabi! Pero mukhang nararamdaman na rin ni Rene J yung hapde. At papasok na nga si Benny Cutie, si Dominic lang ang target. Kaso sinalo niya rin yung Ugi Shadow Kill. And Carl TZ! Kinuha niya lang yung Lord! Pero tuloy yata yung teamfight parang hahabulin ba ng mga players ng Aurora, hindi lang muna at magkakaroon yata ng diversion play. Isang biglang po, akala ko another team. Ayun yung mga trust issues. Nakakakita ka ng gano'n, nakala mo teamfight yung pala, huwag na tayo maglakad. Huwag na natin lakuhin sarili natin, kailangan natin umuwi. Pati kasi kami napapakami. Oo, doon pala mapunta. So anyway, maganda yung nangyari doon for TLPH. At saka parang binate yata nila si Rene J na okay, magpa-implosion tayo, pero we make sure na pagka-implosion, alis tayo para hindi tayo ma-sacred hammer. So
nawalan ng extra movement Oo. after the ultimate. Kasi inaano na natin, nilalatag na natin kanina na kapag yung Astral Echo ulit ay nandoon, hindi malabong konektahan, given nga nalalawak yung range. Nangyari naman siya exactly nung nabanggit natin yun pagkatapos. Pero ang ginagandahan nga ay naging prepared ang TLPH. So hindi siya necessarily isang bagay na parang napapabayaan lang nila. Kumbaga, parang Ay, ito tanggap naman yung at alam 1v1. naman nila yun. Pero eto na yung 1v1! At hindi na yun maiiwasan! 2-0 na ba yung score natin? Dun sa ano natin? Kung kasama game number 1, mukhang ganun na nga. Oo, 2-0 tayo ngayon, pero talagang hinanap ni Demon. Kahit sabi niya, assassin din ako eh. Napangiti si Smiling Demon. Nung nakita niya si Cartesi, kung ako din ay suyo, dito din ako dadaan kung meron kaming Lord sa may bottom lane at talagang naabangan dito ni Demon Kite. So, Demon Kite is at 4-0-2. So, dahil din doon, yung nasira lang ng turret ng TLPH is yung doon sa may bottom lane. Hindi sila nakadiretso doon sa may inhibitor turret. Grabe, nabanggit mo, ganito yung suyo kung ako dadaan. Parang Ganon din yung ganun. ganon din ako manunuyo. Oo, napapaisip tuloy ako kung makikita ba natin yung suyo mula kay Demon Kite anytime soon. Tsaka kung paano niya rin i-utilize, no? Kung ganito ka-agresibo ang laruan ng Aurora MLBB. Pero despite that, 6-7 na naman ang nakikita nating kill score. 15 minuto na tayo dito sa laban natin, pero doon mo alam na napakatansyado lang ng mga pinipiling teammates na itong dalawang teams natin. Oh, ito yung tansyado talaga na gano'n. Tinansya talaga ni Rene J na magiging target ako ni Sanji. Mag-build nga ako ng Athena Shield para mag-proc muna. May added siya na panaproc ng Athena Shield para Yes. mas tatagal pa siya sa teamfight from the expected na duration na kaya niyang i-soak in Yeah. lahat ng damage. Goal difference ay halos mapantay na rin ang sabihin na natin malawak ang difference ay yung sa may EXP lane dahil around 800 para din sa ating game. Pero pagka tumatagal kasi, yung mga 16 minutes, 17 minutes, dyan na dumadating yung sinasabi nating game equilibrium. Oo, napapaisip ako ngayon kung papaano na naman ito haharapan at ilalaban ng Team Liquid Philippines kasi nasa point na tayo na kung kanina ay mabilisang punish ang nagagawa ng Team Liquid, parang magiging other way around na siya. Kumukunat na kasi ngayon eh. Oo. Kumukunat na yung mga dapat na maging makunat. Tapos naramdaman niya, tumaas yung balahibo ni Sanford. Sabi niya, hala na tumaas yung balahibo ko, meron tigrill na nandito. Oy, hindi yata tutuloy. Okay, baka saluhin ng implosion. Pero nag-astral echo na. Nag-astral echo na ang Aurora MLBB at mukhang pinopokus na yung Lord. Grabe yung kanilang paghawak dito ng control sa ating Lord Pit. At papasok na nga doon si Edward with the implosion follow-up as well. Pero si Benny Cutie, pinapato na rin yung lahat ng kanyang mga platito. At kung kinakailangan ng tumakbo ni Energy kasi double kill ito para kay Carlito. Pero si Sanford, siya ang tutumba. At si Doming, isusunod pa nga nila. Hindi na masyadong lalaban ang Aurora. Pero sabi ni Yue, lalaban pa pala. Okay, tatlo na patay para din sa side ng Aurora pero kinagandahan para sa TLPH nakakuha pa nila yung Lord. Akala ko nung nakita, di ba? Ginamit yung Teka, hihinga. Okay, hihinga. Inhale. Hihinga ang babae. Okay. So, kanina ginamit yung diversion. Yes. Akala ko, i-fast Lord ng oo. Aurora kasi hindi umabot yung dalawa. Kasi Yes. diba naging bitbit ni Sanji, si Benny Cutie. Oo, ito Ayan, na, ito na. Thank you. Pangalan natin instant cream. Ayan. Ito na, umabot kasi si Sanji at saka si Benny Cutie. Nilakad nila galing top lane. Pamunta ng Lord Fleet. At nangyari na yung napakadaming nangyari. Oo, saka hindi na kinailangang mag-effort ng Team Liquid na i-close yung gap kasi kusang lumapit na nga yung Aurora MLBB at naging failed attempt siya. Kasi nga, hindi naman yun yung Para na-return to sender. Oo, optimal targets kung tutusin at hindi rin sumapat yung follow-up damage. Pero ito na naman ang Lord na hawak-hawak ng Team Liquid Glorious Philippines. Glorious Pathway. Susugurin si Domeng. Maabutan pa siya dito. Nandun yung Astral Echo. At Grabe, mukhang Sir Kai. napakasakit na nga nung mga shuriken. Natutunaw dito yung tinggalang. Pero makakadepensa pa yata ang Aurora. Oh, madedepensa nila yung Lord. Yung mga shuriken din dito ay hindi na ipipilit na tumama dun sa mga players ng Aurora. So, disiplina muna Okay. ang pinapainal din dito ng TLPH. Even for Aurora, parang lahat ng mga pwedeng pwesto na depensahan ay dinedepensahan. Even kay Yue dito, lahat ng mga pwedeng lagyan na, nilalagyan na. Milk tea ka muna. Skin kasi parang... At saka sa bagay, yung mga binabato niya mukhang sago. Di ba? Mapapaisip na naman tayo sa mga ulam at hindi man ulam. May dessert. Pero anong oras na kasi ng gabi? Sana, 8:16 na. sana ayan nakapag-dinner ang mga ano Mahaba-haba natin dyan. mahaba pa itong araw natin, guys. Kung meron lang ng rivalry sa MLBB para nakadikit na yung yung Demon Kite at saka Cartesi. Tignan mo naman, 18 minutes na tayo dito sa ating 19 na laban. nga eh. Magna-19 na pala tayo. 9 yung kills ko. Oh, so sana talaga ay nakakain na kayo at alam kong medyo intense ang mga ganap pero matutunakan tayo dito. Tiwala lang. Kakayanin natin tong lahat. Kasi magkakaroon ng isa pang Lord objective na paglalabanan panigurado na magkabila ang kukunan. Pero anong klaseng sorpresa naman kaya ang dadalhin nila para dito sa laban kasi andun na yung Astral Echo once again. And yung kanina kailangan
alalahanin mo na dito yung mga Star Shatter ni Yue. Oh, ang sakit kasi nung nung mga pasago niya dito. Isa lang yung sago niya, pero pagka tumama yung sago, parang ramdam na ramdam dito ng mga players ng TLPH, lalo na yung kill kanina ni Yue. Yue, by the way, already has the Divine Glaive. Yes. Ang difference nga rin siguro dito against Sanji's hero is that yung kay Sanji mas mapoke. Yep. Parang continuous yung pwede niya ibitaw. Oh, yan naman din yung isa sa mga binanggit ni Coach Arcadia kanina no, sa ating Infinix Game Tambayan. Pero eto na rin siguro, dito napapasok yung isa sa mga disadvantages na willingly nilet go na ng Team Liquid Philippines yung kakapayahan nilang abutin dito si Yue. Not unless may isang magandang diversion and surprise play talaga, Tapos no? diretso sipa, Oo. tapos lahat na ng mga pwedeng gamitin ng mga skills. Kasi so far, di pa nabibigyan si Yue at all eh. Para Oo nga, dito no, sa... 105. Tapos naka-purify pa siya if ever na siya yung targetin Yep. ng Wave the Dragon. So kailangan may ma-force dito na mag-purify from any one of the players of Aurora para makasecure sila ng, let's say, play against them. Kaya din siguro lagi nakapwesto din si JP sa side na yan para yung nasa may long push, tsaka sila Okay. mag-set up play. Yep. At ngayon, mauulit lang ata ang ating nakikitang nagiging play ng Team Liquid Philippines. Teleport prior to this Lord objective. Pero nandun na nga si Edward, nag-engage naman. Revitalize na ikasa na rito ni Sanford. At napakaraming masasaluhan ng lock-up. Pero si Edward dito mukhang siya pangako ng tutumba. At si JP, napapayo immortality. Pero makaka-out pa yata. Hindi nabutan doon ng mga binabato ng Aurora. Okay, naka-build na rin dito si Very Cutie ng kanyang immortality just in case. So JP is still alive at si Edward ay hindi buhay para rin sa Lord. So parang hindi din i-force yata ng mga players din ng TLPH na simulan yung Lord or baka binibait nila na lumabas muna kung nasan talaga ang mga players nila para mas manalo sila sa team fight. Kasi -1 nga naman talaga eh. Oo. Walang i-force agad. Kasi meron pang flicker yung si Renny J. Baka inatay lang din niya yung kanyang implosion, flicker explosion. Bahala na kung pwede nga makapindot mamaya kung mga grips ay available na. Yes, tsaka may dalawang purify pa naman si Yue and Domeng. Pero diversion play, gagamitin nila doon sa likod at mananalo sa retrial si Carolito! Kaso si JP sasaluhin ng Adolio Implosion. Domeng ang magiging kapalit doon kaya mukhang maseto ng TLPH. At naharap-harapan, Sanji kontra sa kay Demon Clyde with their tractor play. At hindi na mahabol pa, pero makukuha ng TLPH ang Lord! At yung Lord na yan ay dadaan dito sa may bottom lane. Napilitan na rin na mag-build dito. Hindi mag-build talaga si Demon kahit ng Rose Gold Meteor. Decision sinabi mo napilitan na mag-build talaga siya. Anyway, 11-10 yung ating score. So nakikita natin yung aggression ng TLPH na foresee din nila. Brigida na merong pupwesto doon just in case from Aurora at si Demon kahit pa nga yung napupwesto doon sa area na yun kanina. So kita natin ngayon kung paano gagawin ang diversion play para hindi na maglakad pa mga players ng TLPH. Oy, pero si Rene J ha, teka lang Ito ha! ang magagaling sa likod. Naaabot kayo. Yan ang tanong natin. Ay, magagaling sa likod si The Hitman! Wala na dito si Edward, dalawang mahuhuli with the implosion. Pero ang target na talaga ni Demon kay Sircon ay si Very Cutie nagkaroon pa ng blood mix! At natapos na nga yung laro! Ang daming nangyari! Ang daming nangyari! Pero nga, nagka-tower lang. Pero nagka-tower base. Tapos si Demon kahit na tinatry niya hanapin si Very Cutie. At sabi nga natin, guys, sinabi na natin, mahaba pa itong araw nating lahat. Game 2 pa lang, nagkakakitaan na tayo ng kakaibang mga technique from our players. 1-1 agad, hindi daw pwede na hindi sasagot.